Ayan. Energy talaga itong sa kaliwang side, partner eh. Hataw na hataw, kahit inihingal. Kaya ba nating suportahan si BP Sara? Kaya ba nating suportahan ang PDP Laban? PDP! Anong sigaw ng taga-QC? PDP Laban! Laban! Oy. Wala. Ligaw na sila ng landas. Kikapoy. Kipang kapoy. Anong sigaw ng taga-QC? PDP! Laban! PDP! Laban! PDP! Laban! Laban! Okay, alam mo, ito na yung exciting part ng event natin kasi magsasalo-salo na tayo. So ngayon mga kababayan, ang mga pagkain po ninyo ay i-distribute po sa bawat pwesto po ninyo. Huwag na po kayong magtatayo pa kasi baka hindi po nyo makuha ang inyo pong mga Nakikita pagpapala. Saka ngayon nakikita natin humingiti na yung mga tao. Baka yan lang talaga yung organized talaga sila kahit na napapagod. So ngayon, habang nagsasalo-salo tayo, mapapanood natin ang audio. Matapos ipagkalat na sila ay bayaran ng mga Marcos at mga anti-Dutertes, OFW sa the Netherlands, sinupalpal ang ABS-CBN reporter sa harap ng camera. Tila hindi nga raw inaasahan ang tagpong ito ng ABS-CBN news correspondent na si Zen Hernandez na mismo ang OFW na taga-suporta ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte ang magpaparealize sa kanya na hindi mga bayaran ang mga taong pumunta sa the Netherlands para bigyang suporta at kamustahin ang dating Pangulo na nakadetain sa ICC. Ito ang actual video na umabot na sa mahigit sa 7 million views across social media platforms kung saan tampulan ng komento online nang tinawag ng OFW si Zen Hernandez na bias matapos ang kanyang hinagpis dahil sa di umano'y hindi raw nila binabalita ang mga totoong nangyayari patungkol sa mga taong nagsakripisyo para suportahan ang dating Pangulo. May ilang netizen pa ang nagsabi na tila karma ng araw ito ng mga TV reporter kung saan hindi ibinabalita ang totoo at tila pagiging bias ang inuuna kesa maglingkod ng tapat sa publiko. Narito ang komento ng isang netizen online kung saan sinabing dapat lamang raw mapahiya worldwide ang nasabing ABS-CBN reporter sa dami daw tila ng kanilang bias sa pagbabalita. Ayon sa kanya naging public post, everybody knows that the media in Philippines are biased. Wala na atang naniniwala sa kanila, not only because they are subjective sa kung ano ang binabalita nila, but mostly they are partisan at kung saan sila may nakikinabang. I'm happy that this ABS-CBN reporter named Zen Hernandez being slapped by the reality. Nagising ang mga Pilipino sa ginagawa nila. Alam ng taong bayan ang mga ginagawa nilang pangapi at pagtakip sa katotohanan. No wonder why our kababayan in Europe denied being interviewed by her or kahit umapir sa news reporting niya. She tastes her own medicine, isn't it? Napahiya siya worldwide dahil akala niya mauuto niya ang mga Pinoy na nagsuporta kay PRRD. She was in live and nakita kung paano siya nakiusap but hindi siya piniyagan ng mga OFW dahil alam na bias sila. Maganda na rin na nangyari ang ganyan, at least we all know na lahat ay may hangganan. Salute to nanay na nagsalita ng totoo sa harap ng mundo. Hindi bayad ang mga supporters ni PRRD. Kami mismo ang gumagastos para sa kanya. We booked the flight from Germany going to Netherlands, hoping just to see kahit a glimpse of him. We are not you, biased media. Hindi kami bayaran ng mga Marcos at kahit kailan, hindi magpapabayad sa mga Marcos. Unquote.
Narito at panoorin ang full video kung saan papunta pa lamang ang ABS-CBN correspondent na si Zen Hernandez sa mga kababayan natin sa The Netherlands. Tila agad itong nasupalpal matapos tawaging bias at kahit kailan na hindi raw sila magpapa-interview sa mga taong tila galit sa former president na si Rodrigo Roa Duterte. Narito't panoorin ang full video. We are not paid by Yes, the ma'am. Marcos. No. Yeah, we are here to sympathize. We are from Belgium, Germany, and Oh, nice. Liban ba kayo? Germany with our own money. Our reporter from ako rin, taga ABS-CBN, Zen Hernandez po. Zen Hernandez. She's also reporting, taga dito I'm sa an Netherlands. ex-mayor of Kabakan. Talaga? I'm a two-termer. Baka pwede My kayong tumayo sa husband likod is niya. also a mayor. Ay, hindi ba? Gagamitin nyo lang kami eh. Bakit naman? Kayo kay Duterte, diba? Oh, kayo. she's a nurse. She tried to check the health of our president. He's an 80 years old by March 28. So pwede nga po, He was diba? kidnapped in the Philippines. Oo. Kasi parang we will mention na nandito yung supporters. Sa totoo lang, syempre may magsasabi na hindi pinapakita ang supporters now. We're showing people. Yeah. That's what you we're can looking show for. us that we are not paid. Yes, sir. And he's my husband. Are you married to Yeah. He married at the Manila. From the Philippines. Yeah, we Yeah. have over here. Sis, kanina lang mag-email lang. Email mo. Laban! Oy. Wala, ligaw na sila ng landas. Gikapoy. Gipang kapoy. Anong sigaw ng taga-QC? PDP! Laban! PDP! Laban! PDP! Laban! Laban! Okay, alam mo, ito na yung exciting part ng event natin kasi magsasalo-salo na tayo. So ngayon mga kababayan, ang mga pagkain po ninyo ay i-distribute po sa bawat pwesto po ninyo. Huwag na po kayong magtatayo pa kasi baka hindi po nyo makuha ang inyo pong mga Nakikita pagpapala. Saka ngayon nakikita natin humiliti na yung mga tao. Baka yan lang talaga yung organized talaga sila kahit na napapagod. So ngayon, habang nagsasalo-salo tayo, mapapanood natin ang audio-visual presentation ng ating pinakamamahal na Senator Pastor Apollo C. Quiboloy. Palakpak naman mga kababayan! Once again, samot-saring kontrobersi happy eating everyone! pinupukol sa kanya. Ngunit bakit tila di natitinan ang founder at spiritual leader ng the Kingdom of Jesus Christ sa kabila ng mga ito? So, yung busing became a blessing in disguise. And they thought that that will stop the overflowing blessings of the kingdom. Baligtad, as the Father has promised me, He will turn every curse into blessing. So, nagiging blessing. Ang kanyang mga tulong at pananaw ay humahamon sa pamantayan ng lipunan ukol sa tunay na yaman at kasaganaan sa gitna ng mundong siniligan ng korupsyon at kastiman. Para kaya sa mga kung sino na sa kasaganaan. Ano ang tatangin namin sa pananaw ni Pastor Apollo mula sa pangkaraniwang American Dream? Ito ay ang mga sige po. Thank you, ma'am. Ang pagsusunod, ang pagsasabuhay sa mga aral ng banal sa laban upang sa para sa hira ng anak ng Diyos. Ang pagiging nagpala ay dapat maging naman upang magiging sa iba. Kaya tunay na grabe yung pagkain guys, no? Tambak yung pagkain ng mga umaten dito, no? Walang madidinig, no? Doon sa mga ating mga kababayan dahil nga po sa pagkain pa lang ay solve na sila.
Kita nyo naman kung gaano karami yung pagkain. Hanggang doon po yan. Puno po ng pagkain. Sumunod sa pagkain ng siya, sumunod sa pagkain ng Diyos. Bilang sa ganas siya, hindi ang masasakit na pangalan. Tinunod siya ang buong bansa ng kanilang iba't ibang relasyon at katikos. Ngunit sa kabila ng lahat ito, ang pagtingin ng Jesus Christ ay nananatiling matapang at pinagpapala ng Diyos. Bakit? Nasa pangalan sa kanya. Ayon sa Marcos Kapitulo 10, versikulo 20 o Amerika, ang pagsusunod at pag-alay ng buhay kay Kristo ay balik ang pagpapalaan, gayon din ang pag-uusig. Ngunit ang pinakalaking bagay ay ang buhay ng mga. Sa telebisyon at social media, madalas ang pinanatili si Pastor Paul na namumuhay ng mga niya. Naglalakbay si Pastor Paul ng mundo, ng-jet at helicopters, magagalang sa sakyan. Malalawang lupain at mamahalik ay lalong sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa ibang bansa. Kasalanan mo ito bilang sa Panginoon. Ipagod ko yan. Ay, ito ang pagkakasya. Ipagod ko